Ang lakas naman ng loob mong inumin ang tubig ng asawa ko. Isang linggo pa lang mula nang pumasok ako sa kumpanya ng aking asawa nang hindi napapakilala. At sa oras ng pananghalian, dahil lang sa pahawak ko sa kanyang tumbler, isang malutong na sampal mula sa kanyang sekretarya ang dumapos sa aking pisngi. Ang hindi niya alam, ako ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito, ang Synaptech Corporation, at ang lalaking pinagsisilbihan at nilalandi niya ay ang aking tunay na asawa. Oras na para ibalik ang lahat sa dapat nitong kalagyan. Papayakin ko sila ang dugo at pagsisisihan nila ang araw na ito. Hayaan ninyong simulan ko ang aking kwento. Napanggap ako at pumasok sa kumpanya ng aking asawa. Oras ng pananghalian, at walang anumang masamang intensyon. Uminom ako ng isang lago ng tubig mula sa kanyang tumbler. Bigla, isang babaang sekretarya ang sumugot sa akin. Anong karapatan mong inumin ang tubig ng lalaki kao? Sa mga salitang iyon, ang muhangang aking asawa ay namutla na parang patay. Ang Synaptech ay ang obra maestra ng aking ama, ang bungangang kanyang buong buhay na pagsisikap at dugot pawis. Simula ito bilang isang maliit na paggawaan ng mga electronic parts sa isang makipot at liku-likong eskinita sa Binondo. Sa pamamagitan ng pawis, luha, at halos dugong ibinuhos, pinalaki niya ito hanggang sa maging isang dambuhalang tech corporation na nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Nang pumanaw ang aking ama, ang bigat ng dambuhalang ari-arian at ang kapalaran ng libu-libong empleyado ay bumaksa sa aking mga balikat. Para sa akin, isang prinsesa na lumaki sa loob na mensyon sa Forbes Park na ang mundo ay umikot lang sa mga libro, merienda at sa mahigpit na proteksyon ng aking pamilya, ang responsibilidad ay masyadong mabigat. At sa panahong iyon, dumating si Miguel Gomez na parang isang ligtas na kanlungan. Isang batang negosyante mula sa isang simpleng pamilya, taglay niya ang galing sa pananalita at tila naunawaan niya ang bigat ng aking pasanin. Sa gitna ng inggit at pagangang marami, kami ay ikinasal. Malugot kong ipinagkatiwala sa kanya ang kumpanyang puno ng alaala ng aking ama na parabang isang napakahalagang regalo. Kusa akong umatras para maging isang mabuting asawa. Araw-araw, sa aming malawak na mansyon, buong puso kong inasikaso ang bawat detalye ng kanyang pananamit at bawat putahin ng kanyang pagkain. Naniniwala ako na ang aking katapatan ay masusuklian ng isang mapayapang tahanan at isang asawang ibubuhos ang lahat para sa negosyo ng pamilya ng kanyang asawa. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa pagdedesisyon sa kumpanya habang ako ay nanatiling majority shareholder sa papel lamang. Ngunit, hindi palaging naayon sa gusto natin ang tabungang buhay at ang kasakiman ng tao ay walang hangganan. Pagkalipas ng 3 taon, unti-unting dumalas ang nga business trip ni Miguel. Dumami rin ang magabing umuwi siyang amoy alak at hindi pamilyar na pabango, kasabay ng paglago ng benta ng kumpanya. Nawala ang kanyang matatamis na salita. Madalas niyang iwasan ang hapunan kasama ako, gamit ang stress sa trabaho bilang dahilan, at naging irritable. Ang kutob ng isang babae ay naparamdam sa akin ng isang masamang pangitain. Sabi nila, ang mag-asawa ay isa, ngunit kapag may duda ka na sa iyong asawa, hindi mo maaring ipikit na lang ang iyong nga mata. Napasya akong itigil na ang paghihintay sa bahay para sa kanyang kasinungalingan. Gamitong matagal ng koneksyon sa aming Asher Director, si Genji, Elena Cruz, na naglingkod pa mula sa panahon ng aking ama. Gumawa ako ng peking resume at nag-apply bilang isang ordinaryong baguhang staff sa admin department ng sarili kong kumpanya. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung paano niya pinapatabo ang kumpanya, kung paano niya tinatrato ang mga empleyado, at kung sino talaga siya kapag wala ako sa kanyang paningin. Sa aking unang araw sa trabaho, itinago ko sa closet ang lahat ng aking mamahaling damit. Pinalitan ko ito ng simpleng puting blouse at itim na slacks na binili ko sa isang department store at tinalyan ang aking buhok gamit ang isang plastic na clip. Sa loob ngang nakikinangang gusaling ito, walang sinuman ang nakakilala sa dating Isabela Reyes Gomez, ang asawa ng presidente. Ang umaga ay mabilis na lumipas sa mga gawaing opisina tulad ng pag-photocopy ng nga dokumento, pagtitimpla ng kape, at pag-ayos ng conference room. Pagsapit ng hapon, inutusan ako ng aking manager na magdala ng iced coffee sa President's Office. Habang hawa ang tray at tinataha ang pamilya na pulang carpet kung saan ako madalas akayin ng aking ama nung bata pa ako, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. Ang makapal na kahoy na pinto ng President's Office ay bahagyang nakabukas at isang manipis na sina ng liwana ang tumatagos mula rito. Itinaas ko ang aking kamay para kumatok. Ngunit bigla akong nanigas sa aking kinatatayuan dahil sa boses na narinig ko mula sa loob. Isang malandi at matinis na boses ng babay ang umalingaw-naw. Agad kong nakilala ang boses na iyon kay Katrina Santos.
Ang sekretaryang kilala sa kanyang magandang katawan na personal na pinili ni Miguel 6 na buwan na ang nakalipas. Sa boses na puno ang kalandian, sinasabi niya na ang asawa ng presidente na nasa bahay ay isang inutil na babae na nakikinabang lang sa tagumpay ang kanyang asawa. Isang babaeng buong taong nakakulong sa kusina at walang alam sa takbo ng negosyo. Ipinagyayabang niya na siya ang tunay na karapat-dapat na partner ng presidente, isang modernong babay na may kakayahang sumabay sa kanya sa pag-abot ng mga bagong tagumpay. Parang napako ako sa aking kinatatayuan. Ang try na hawak ko ay nagsimulang manginig. Hinintay ko si Miguel na tutulan ang sinabi niya. Napagsasabihan ang bastos na sekretaryang iyon at ipagtanggol ang karangalan ng asawang nakatiwala sa kanya ng lahat. Ngunit wala akong narinig na pagtutol. Sa halip ang narinig ko ay ang mahinang tawa ni Miguel, isang tawa na puno ng pangungutya. Sinang-ayunan niya ang masalita ng kanyang kabit. Tinawag niya akong isang babaeng walang kwenta, makaluma, at sobrang boring. Nagreklamo siya na ang pagsasama namin ay parang pagsasama sa isang piraso ng kahoy. Inamin niya kay Katrina na tiniis niya lamang ang lahat ng taon na iyon para makuha ang tiwala ng Board of Directors dahil sa aking titulo bilang anak ng yumaong chairman. Nangako siya ng isang magandang kinabukasan kay Katrina. Konting tiis na lang, sabi niya. Kapag naayos na ang lahat, palalayasin niya ako sa bahay at bibigyan siya ng marangyang posisyon at ipapakilala sa alta sosyedad. Ang iced coffee sa tray ay tumagilid at ilang patak nito ang tumulo sa aking kamay. Isang lamig na tumatagos hanggang sa buto ang kumalat sa buong katawan ko. Bawat salita mula sa dalawang nasa loob ay parang matatalim na kutsilyong walang awang tumatagas sa 3 taon ng aking bulak na pagtitiwala at pagmamahal. Ang aking katapatan, para sa kanila, ay isang katatawanan lamang. Huminga ako nga malalim at niluno ang mapait na bukos sa aking dibdib. Hinding-hindi ako iyak. Sa edad kong ito, sa harap ng isang pagtataksil na walang bahit ng hiya o utang na loob, hindi ako iyak na parang isang musmos na bata. Habang tumitindi ang sakit, lalong lumilinaw ang aking isip. Inabot ko ang pinto gamit ang aking nalalamin na kamay at malakas itong itinula. Ang malakas na pagbukas ng pinto ay lumikha ng isang malagong na tuno sa buong opisina. Ang dalawang nasa loob, na parabang mga mananakaw na nahuli sa akto, ay namamadaling nahiwalay. Si Miguel, na abala sa pag-aplos sa buhok ni Katrina, ay biglang binawi ang kanyang kamay at kunwari iinayos ang kanyang mamahaling suit. Si Katrina naman ay tumalon mula sa sofa, at ang kanyang makapal na makeup ay hindi naitago ang kanyang pagkagulat. Ngunit makalipas ng ilang segundo, nang makita niya ang aking ID bilang staff ng admin department, bumali ang kanyang kayabangan at tinignan niya ako na parang isang bala. Pumasok ako ng walang anumang emosyon sa mukha, sadyang ibinaba ko ang aking tingin sa mamahaling karpet. Perpekto kong ginampanan ang papel ng isang mahiyain na baguhan na takot sa autoridad ng kanyang nga boss. Lumapi ako sa dambuhalang mahogany desk at dahan-dahang inilapa ang iced coffee sa coaster. Tumihim si Katrina habang lumalapit at malakas na hinampas ang mesa ang presidente. Sa isang napaka-aroganteng tono, sinimulan niya akong sigawan, "Ganito ba kabagal ang nga taga-admin? Hindi ka ba marunong kumatok? Wala ka bang mata para tingnan kung anong ginagawa ang nga presidenta?" Sinigawan niya ako. Itinuro niya ang aking damit at sinabing dinudumihan ko ang eleganteng opisina ang nga presidenta sa aking itsura. Binalaan niya ako na i-report niya ang aking kabastusan sa HR para bawasan ang aking sahot. Yumuko ako at sinabing, "Pasensya na po," at dahan-dahang umatras na parang isang empleyadong napapagalitan. Ngunit sa sandaling itinuro niya ang kanyang daliri sa aking mukha, ang liwanag mula sa crystal chandelier sa kisama ay tumama sa kanyang singsing, at ang kislap nito ay sumilaw sa aking nga mata. Tinaas ko ang aking ulo at tinitigan ito. Ang aking nga paa ay parang naugat sa sahig, at ang buong katawan ko ay nanigas sa isang nakakakilabot na lamig. Si Katrina ay may suot na malaking diamantang singsing, ngunit hindi ito isang ordinaryong singsing na nabibili sa mga alhasan. Ang asol na diamante sa gitna na napapalibutan ng mga puting rosas, ang masalimut na pagkakaukit. Ito ang disenyong personal kong iginuhit sa loob ng maraming gabi. Ito ang disenyo para sa aming 3rd wedding anniversary ring na nakatago sa aming safety deposit box sa bahay. Plano kong ipagawa ito sa isang bihasang alahero sa susunod na buwan. Paanong ang aking pinakatatagong disenyo ay naging isang tunay na singsing sa daliri na kabit na ito? Isa lang ang sagot. Lihim na nalaman ni Miguel ang kombinasyon ng aming vault, binuksan ito, at ninakaw ang disenyong puno ng aking dugo pawis para ibigay sa ibang babae. Ang pagtataksil na ito ay hindi na isang simpleng pangangaliwa. Ang ibigay ang disenyo ng wedding ring ng iyong asawa sa iyong kabit, ang laitin ang iyong asawa sa kanyang likuran,
at ang mga konang kinabukasan sa iba. Lahat ng ito ay lumampas na sa linya ng karaniwang pagtataksil. Doon ko natuklasan ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi lang sila basta nakakaroon ng lihim na relasyon. Sila ay nagpaplano ng isang masama at detalyadong sapwatan. Si Katrina ay hindi lang isang babaeng sumisirangang pamilya para sa pera. Siya ay isang tusong ahas na naghihintay na tamang oras para patalsikin ang tunay na may-ari at angkinin ang lahat. Si Miguel, na nabulak sa kayamanan, ay nagpaplanong agawin ang buong Sinagtec Group ang kumpanyang binuo ng dugo at luha ng aking ama kasama ang kanyang kabit. Tumalikod ako at lumabas ng silid. Isinara ko ang pinto ng marahan hanggat kaya ko. Habang naglalakad sa tahimik na pasilyo, malinaw kong narinig ang tunog ng aking natakong sa malamig na marmol na sahig. Ang unang buksong ng galit ay nawala na, at pinalitan ito ng isang nakakatakot na kalamigan at bakal na determinasyon. Napakita na ang aking kalaban sa kanilang pinakawalang hiyang anyo, hindi na ako maaring maging isang sunod-sunurang asawa na parang isang palamuti. Kailangan kong protektahan ang pamana ng aking ama sa anumang paraan. Ipapakita ko sa kanila na ang anak ng yumaong chairman ay hindi isang mahinang babae na basta-basta na lang nila apa-apakan. Ang laban na ito, isang laban para sa buhay at kamatayan, ay opisyal na nagsimula sa sandaling sumara ang makapal na kahoy na pinto na iyon. Ang oras ng pananghalian sa Sinagtec Headquarters ang pinakamasiglang oras ng araw. Ang malawak na canteen sa ika-6 na palapa ay malinaw na nahahati sa dalawang bahagi na sumasalamin sa hierarkiya ng kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Sa isang banda ay ang siksikang nga mesa at upuan para sa daan-daang ordinaryong empleyado. At sa kabilang banda ay ang marangyang espasyo na may mga leather sofa at malalamlam na ilaw para sa mga manager at executive. Ito ang lugar kung saan pinakalantat ang antas sa kumpanya. Dala ang aking simpleng try, naglakad ako sa pagitan ng mamasang puno ng masayang tawanan. Ang aking nga mata ay hindi nakatuon sa pagkain, kundi sa lugar kung nasaan ang malida sofa. Nandun si Katrina, nakaupo na parang isang reyna, mayabang na nakakrus ang nga binti, habang ilang nga manager ang nakapaligid sa kanya, nagsisilbi na parang mga alipin kinukuhanan siya ng pagkain at sinasalinan ng tubig. Sa ibabaw nga eleganteng salamin na mesa sa harap niya ay nakalagay ang isang itim na tumbler, kung saan masining na nakaukit ang nga inisyal ng aking asawa. Sa sandaling makita ko ang tumbler na iyon, isang bagay sa look ko ang kumulo. Iyon ang tumbler na personal kong inorder mula sa isang craftsman sa ibang bansa na may inukit na inisyal ni Miguel. Ito ang tumbler na dapat sanay araw-araw niyang dala sa trabaho. Ang isang sekretarya na ipinaparada ang personal na gamit ng presidente sa harap ng maraming empleyado ay isang lantarang pag-angkin ng pag-ari. Wala na silang kinatatakutan. Ipinamamalaki na nila ang kanilang maruming relasyon sa harap ng lahat. Huminga ako nga malalim para pakalmahin ang aking kumakabog na dibdib. Bigla akong lumiko at matapang na naglakad patungo sa executive area. Nang dumaan ako sa mesa ni Katrina, sinadya kong huminto. Ang matingin na mga sip-sip na empleyado ay agad na napuno ng inis at pahamak. Ang pagpasok ng isang hama na empleyado sa VIP area ay paglabag sa dinakasulat na batas dito. Walang anilangan kong inilagay ang aking tray sa isang bakanting mesa at inabot ang itim na tumbler. Binuksan ko ito at uminom ng isang malaking lago. Nasa loob pa nito ang mainit na tsa, ang mapait ngunit pamilyar na lasa na ako mismo ang natimpla kaninang umaga ay kumalat sa aking dila. Ang hangin sa paligid ay biglang nanigas, na parabang isang malamig na hangin ang umihip. Ang nga manager ay nanlaki ang nga mata at napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nakikitang kabastusan. Ang nga mata ni Katrina, na may makapal na makeup ay nanlisik at ang kanyang muha ay namula sa galit. Ang kanyang pride ay walang awang niurakan. Mabilis siyang tumayo, malakas na hinampas ang aking tray at inihulog ito sa sahig. Ang tunok na nabasak na pinggan ay umalinghaw sa buong kantiyan, ang kabitel na kananay naksabok sa sangak. Lahat ng empleyado na abala sa pagkain ay napalingon sa gulat. Ang buong kantin ay nabalot ng katahimikan, tanging ang background music na lang ang maririnig. Sumugot si Katrina na parang isang mabangis na hayop at walang pag-aatubiling sinampal ako ng buong lakas. Isang malutong at matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Agad na uminit at kumirot ang kaliwang pisngi ko. Sa sobrang lakas, umugong ang isang tainga ko at muntik na akong mawalan ng balanse. May naramdaman akong bahagyang lasa ng dugo sa aking bibi na humalo sa pay ng saa. Nakamewang si Katrina at itinuro ang aking mukha gamit ang daliring may suot na peking diamanteng singsing. Nagsimula siyang sumigaw ng gabastos at walang kwentang salita. Tinawa niya akong isang hama at walang lugar na empleyado. Ang lakas ng look mong hawakan ang gamit ng presidente. Sigaw niya.
Sa harap ng daan-daang empleyado, isinigaw niya na ang tubig na iyon ay pag-ari ng asawa niya, na ang isang hama na tulad ko ay walang karapatang hawakan kahit isang piraso ng tumbler. Napasinghap ang buong tiyantin, walang sinuman ang kumampi sa akin. Tinitignan lang nila ako na matang may halong awa at takot sa batang kabit ng presidente. Tumayo ako ng tuwid at dahan-dahang pinunasan ang dugo sa gilid ng aking labi. Hindi ko ininda ang sakit. Sa katunayan ang malakas na sampal na ito ang perpektong gatilyo na hinihintay ko mula pa kaninang umaga. Ang kayabangan at katangahan ni Katrina ay umabot na sa sukdulan at sa harap ngang lahat ng empleyado, hinukay niya ang sarili niyang libingan. Ang nga empleyado ay kusang nahiwalay na lumihang ang isang maliit na daan. Ang tingin ng lahat ay sabay-sabay na napunta sa direksyon ng elevator. Mula sa pasukan na kantin, nakmamadaling tumatakbo si Michael. Marahil ay narinig niya hanggang sa pasilyo ang tunog ng nabasa na pinggan at ang matinis na sigaw ng kanyang kabit. Bilang pinuno kumpanya, kailangan niyang lumitaw para ayusin ang gulo at iligtas ang reputasyon ng management. Noong una, ang mukha ni Miguel ay puno ngang inis, ang mukha ngang isang ehekutibong na istorbo ang mahalagang oras ng tanghalian. Mayabang siyang dumaan sa mga tao at lumapit sa gitna ang kaguluhan. Ang kanyang galit na tingin ay mabilis na dumaan sa sahig na puno ng kanin at sabaw, at nang tumama ito sa isang babaeng nakatayo ang tuwid habang hawa ang namumulang pisngi, ang nga paa ni Miguel ay biglang huminto na parang nakatapa ng landmine. Ang kulay sa kanyang makisig na mukha ay biglang nawala. Siya ay namutla na parang isang bangkay. Ang kanyang nga mata ay lumiit na parang dulo ng karayom at nanatiling nakatitik sa aking walang emosyong mukha. Ang dating mayabang na presidente ay nanigas na parang isang estatwa sa gitna ng lobby. Ang kanyang nga kamay na nakababa sa kanyang tagiliran ay nagsimulang manginik, at ang kanyang nga daliri ay kumuyom sa sobrang takot. Si Katrina, na nabula sa kapangyarihan, ay hindi napansin ang nakakatakot na pagbabago sa ekspresyon ng kanyang minamahal. Dahil dumating na ang kanyang malakas na tagapagtanggol, lalo siyang nagginata at gumanap bilang perpektong biktima. Tumatakbo siyang kumapit sa braso ni Miguel, isiniksi ang kanyang dibdib sa balikat nito, at napakyut. Itinuro niya ako at sumigaw, tawagin mo ang security. Itapon niyo palabas ang balih na babaeng ito. Umiyak niyang sinabi na sinira ko ang kanyang reputasyon sa harap ng publiko, na hinawakan ko ang personal na gamit ng presidente para lang makakuha ng atensyon. Ngunit hindi pinansin ni Miguel ang nasalitangang kanyang kabit. Hindi siya sumagot o napakita ng anumang senyales na aluin ito. Ang kanyang bibig ay bumubukas sara na parang isdang iniyahon sa tubig, na parabang sinasakal ng kamatayan, ngunit walang matinong salita na lumabas para ayusin ang sitwasyon. Ang kanyang nga mata ay puno ng matinding gulat at pagkalito, nakatitik lamang sa akin. Alam na alam niya kung sino ang babaeng nasa harap niya ngayon, na nakasuot ng simpleng puting blouse at sinampal ng kanyang kabit. Ang nakatayo sa gitna ng gulong ito ay hindi isang walang panggalang staff mula sa admin department. Siya si Isabela Reyes Gomez, ang may-ari na lahat na controlling shares na Sinactec Group. Ang tunay na may-ari na silyang inupuan niya bilang presidente. At higit sa lahat, siya ang kanyang legal na asawa, na pinaniniwalaan niyang nasa bahay lang, sunod-sunuran, naghihintay sa kanyang pag-uwi para sa hapunan. Inalis ko ang aking kamay sa aking pisngi, na naglanta sa 5 malinaw na marka ng daliri sa aking maputing balat. Itinaas ko ang aking ulo at diretsong tinitigan ang nangingini na mga mata ni Miguel. Dahan-dahang umiti ang aking mga labi, isang malami at mapanuyang ngiti. Ang ngiting iyon ay isang malinaw na hatol ng kamatayan sa kanyang karera at karangalan. Hindi ako umiyak o sumugot na parang bale para sabunutan siya. Sa pamamagitan ng katahimikang kasing talim ng kutsilyo, isa-isa kong pinuputol ang mga nerbiyos ng napapanik na taksil. Umatras si Miguel ng isang hakbang at hirap na lumunok. Namo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Tapos na ang kanilang maruming taguan. Mula ngayon ako na ang may hawak ng kontrol sa larong ito ngang buhay at kamatayan. Ang tensyon sa tiyanten ay parang isang lubid na malapit nang maputol. Daan-daang tao ang nagpipigil ng hininga, nag-abang sa susunod na mangyayari sa pambihirang dramang ito. Patuloy pa ring pinapadya ni Katrina ang kanyang high heels sa sahig, at malakas na niyuyugyo ang braso ni Miguel. Tanggalin mo siya ngayon din, para maging leksyon sa iba, sigaw niya. Nang si Miguel ay nanatiling nakatayo na parang wala sa sarili, walang masabi at maputla, nagdadabog si Katrina at sumugot para sampalin akong muli. Sa pagkakataong gito si Miguel ay totong nataranta. Napatanto ang napipintong katapusan, ang kanyang survival instinct ay biglang gumana.
Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Katrina. Sa sobrang lakas, muntik na itong matumba. Gulat na tiningnan ni Katrina si Miguel at sumigaw, "Bakit mo ako pinipihilan na turuan leksyon ng bastos na babaeng tu?" Ang kanyang walang kapantay na kayabangan ang namuha sa kanya na isang cheap na kontrabida na ginagawang katatawanan ang sarili sa harap ng lahat. Itinaas ko ang aking kamay, inayos ang aking nagulong buhok, at itinayo ang aking laikot. Itinaas ko ang aking boses. Ang aking nasalita ay mabagal at malinaw, sapat na malakas para marinig ng bawat isa sa daan-daang empleyadong natipon. Tinitigan ko ang diretso ang mukha ni Katrina at malinaw na sinabi na, ang salitang asawa na buong pagmamalaki niyang isinisigaw, sa publiko ay masyadong agap at mali. May bakal na determinasyon sa aking boses. Sinabi ko, ang legal na asawa ni Presidente Miguel Gomez, ang naisang pangalan na nakasulat sa marriage certificate na inisyu ng gobyerno, at ang tunay na miyembro ng pamilya Gomez ay ibang tao. Sa esensya, ikaw ay isang walang hiyang tagasira ng pamilya. Anong legal na karapatan mo para magutos dito na tanggalin ang isang empleyado? Anong autoridad mo para umasta na parang pag-aari mo ang Sinag Tech Group? Isang pagsabot ng reaksyon ang namula sa mga empleyado. Ang bulungan ay umalingaw na parang isang sinunod na bahay empuyutan. Ang impormasyong ibinunya ko ay hindi kayang isipin ng mga ordinaryong empleyado. Ang nga tingin na dati ay puno ngawa para sa akin ay naging puno ng kuryosidad, paghamak at lantat na pangungutya kay Katrina, ang titulong future Mrs. President na pinahirapan niyang baon gamit ang pera ay biglang nadurok at naging mga pirasong ng kahihiyan na sumira sa kanyang reputasyon. Ang mga ngipin ni Miguel ay nanginginig sa sobrang takot. Hindi na niya kayang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ang matinding takot na mawala ang kanyang posisyon, ang ninakaw na pra, at ang lahat ng kanyang karangalan ay tuluyang lumamon sa maliit na pride ng taksil na lalaki. Napupumigla si Katrina at umiyak na humihingi ng paliwanag, ngunit hinipitan ni Miguel ang hawa sa kanyang pulso na parang isang visa at kinalatkat siya palabas ng tiyantin. Para silang mga kriminal na tumatakas sa isang malaking suno. Habang pinapanot ko ang kaawa-awa at duwa na likod ng dalawang taksil, pinunasan ko ang bahagyang dumi sa manggas ng aking puting blouse. Ang aking unang ganti ay perpektong tumama. Ang kanilang huwad na pride ay walang awang niyurakan sa harap ng lahat ng empleyado. Ngunit, malinaw sa aking isipan, na ito ay simula pa lamang. Ang ganitong uri nga kahihiyan ay hindi sapat para pabayaran ang dugo at pawis ng aking amo na araw-araw nilang sinisira. Sa gitna nga gulat na tingin nga tao, matata at mayabang akong lumakat palayo, habang inihahanda na ang susunod na legal na bita, kahit na nawala na ang natatakot na anyo ni Miguel at Katrina sa likod ng pinto ng elevator, ang kantin ay hindi pa rin makabawi sa gulat. Signing. Elena Cruz, ang admin director, ay mabilis na lumabas mula sa mataw at hinila ako sa isang sulok malapit sa fire exit. Sigang, Cruz ay isang babaeng nasa katanghalian ng edad na kasama na aking amo mula punong itinata ang kumpanya. Siya ay mabait, laging inuna ang kapayapaan at ayaw ng gulo sa opisina. Binitawan niya ang aking kamay, huminga ng malalim, at ang kanyang mukha ay napakita ng pinahalong pag-alala at awa. Pabulong niyang sinabi na bumalik na ako sa opisina, masulat ng resignation letter ngayong hapon, at umalis sa lalong madaling panahon para iwasan ang gulo. Ayon sa kanya, si Katrina ay hindi lang basta paboritong kabit ng presidente. May kapangyarihan din siyang impluensyahan ang madesisyon sa haar at walang awang tinatanggal ang sinumang humahadlang sa kanya. Sinabi ni Genege Cruz na isang malaking katangahan ang ginawa ko. Bilang isang hamak na trainee, wala akong laban sa mataong may kapangyarihan. Tahimik akong nakinig. Naintindihan ko ang kanyang sinseridad, ngunit wala siyang ideya kung sino talaga ang maliit na babaeng nasa harap niya at kung gaano katibay ang dugong nananalaytay sa kanya. Sa halip na makpaliwanag, tahimik kong kinuha ang aking smartphone mula sa bulsa ng aking pantalon. Binuksan ko ang screen at pinatuktok ang audio file na lihim kong nirecord kanina. Ang buong komprontasyon mula sa mga bastos na sigaw ni Katrina, sa tunog ng nabasa na pinggan, hanggang sa malutong na sampal sa aking pisngi ay malinaw na naitala. Napakalinaw na recording na maririnig mo pa ang hininga niyang, punong galit nang itaas niya, ang kanyang kamay. Pagkatapos marinig ang recording, namutla si Gang Cruz, nanginginig ang kanyang ngalabi at wala na siyang masabi para pigilan ako. Dahil sa tagal niya sa haar, alam na alam niya kung gaano kabigat sa legal na aspeto ang ebidensya and pananakit at paninirang puri na ito. Ibinalik ko ang smartphone sa aking bulsa, bahagyang yumuko kay Gang Cruz bilang pagalang,
at natungo sa isang maliit na opisina sa dulong ng pasilyo sa ikatlong palapak. Ang opisina ay amoy lumang papel, tinta, at siksik sa matambak ng dokumento. Hinila ko ang isang upuan at umupo sa harap ng isang lumang computer monitor. Isinaksak ko ang isang USB na naglalaman ng aking encrypted personal data. Kumislap-kislap ang screen ng computer. Gumawa akong dose-dose ng secure folder at maingat na kinopya ang audio file na malinaw na pinangalanang. Ebidensya 1, paglalantad ang bawal na relasyon at paninirang puri. Ang unang hakbang para talunin ang mamananakaw ay matagumpay na natapos. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako lalaban na parang walang pinaaralan, hindi ako makikipa sa bunutan o makikipa-away sa kalye. Ako ang nag-iisang anak ng yumaong chairman na natayo ng isang multibilyong pisong kumpanya gamit ang katalinuhan at bakal na diwa. Gagamitin ko ang batas, ang malupit na tuntunin ng merkado, at ang hindi matitina na ebidensya para bawiin ang lahat ng nararapat sa akin. Inakala nila na ako ay isang mahinang babae na lumaki sa layaw at umaasa lang sa aking asawa. Nakamali sila. Sa sandaling sinira nila ang huling linya, ako ay magiging isang bagyo na lilinis sa lahat ng dumi sa kumpanyang ito. Ang unang bitak ay perpektong nailatak, isang bitak para hulihin ang ngadagang sumisira sa pamana ang aking ama. Ang aking ama, bago siya pumanaw, ay isang visionary na negosyante na inasahan ang lahat ng posibleng problema sa mundong puno ng patibong. Bago siya tuluyang makasakit, tinawag niya ako sa kanyang pag-aral at lihim na ipinasa sa akin ang pinakamataas na system administrator account. Ito ay isang digitally encrypted backdoor na kahit ang kasalukuyang director ng kumpanya ay hindi alam. Ang pinakamatas na access na ito ay nagbigay sa akin ng kapangyarihang tingnan at kunin ang anumang data sa sinagtek mula sa mga internal na email hanggang sa mga financial records nang hindi nag-iwan ng anumang electronic trace. Nang hapong iyon, nang halos wala ng tao sa admin office, maisa akong nakaupo sa isang madilim na sulok. Ikinonekta ko ang isang token device sa computer at ininput ang isang komplikadong 64-character na password. Agad na nagbago ang screen sa isang tahimik na administrator interface, mga berdeng letra sa isang itim na background. Aktibo na ang search function. Sinimulan kong suryang ang lahat ng email records, internal messenger chat, at expense approval system sa nakalipas na 3 taon mula nang mupo si Miguel sa kapangyarihan. Ang numero at dokumentong lumalabas sa screen ay napasikip sa aking tiyan. Ang kasakiman ng tao ay mas malupit pa sa anumang sandata. Dininonlot ko ang lahat ng resibo ng pagbabayad para sa presidential suite sa isang 5-star hotel sa siyudad. Mga resibo para sa pagbili ng mamahaling crocodile leather handbag at mamahaling diamanteng relo. Lahat ng mga luho na ito ay tusong itinago ni Miguel bilang company entertainment expenses, isang walang hiyang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Higit pa rito, sa kanilang mga mensahe sa trabaho, tinawag pa nila ang isa't isa na honey at darling nang walang anumang hiya. Kinolekta ko lahat ng mga materyales na ito at inilagay sa isang security file na may pangalang Ebidensya 2 Malversation NG Pondo NG Kumpanya. Ang katiwalian ay hindi natapos sa paggastos ang praang kumpanya para sa kanyang kabit. Mas malalim kong sinuri ang daloy ang pondo sa mga joint investment projects. Bilyong-bilyong piso mula sa sinagtek ang ginilipa sa ilalim ng brand promotion contract na personal na pinirmahan ni Miguel sa 3 bagong tatag na personal media companies. Kinopya ko ang kanilang mga tax identification numbers at agad na sinuri ang kanilang mga business registration information sa portal ng gobyerno. Ang lihim ay nabunyag. Ang legal na kinatawan ng 3 ghost companies na ito ay pawang nga kamaanak ni Katrina Santos, ang kanyang kapatid, tiyuhin, at ina, na pepektong tumumas sa kanilang nga personal na impormasyon. Ang pangunahing pondo ng grupo ay tuso at sistematikong inililipat sa malaking sukat. Ito ay hindi na lang isang isyu ng moralidad. Ito ay embezzlement, isang sinasadyang paglaba na nadulot ng malaking pinsala sa ari-arian. Maingat kong kinunan ng litrato ang lahat ng bank transaction records at piking kontrata at isinilit sa file na may pangalang Ebidensya 3, sabwatan sa paglilipat ng ari-arian. Ang kanilang nga kasalanan ay nailantad na, sapat para may kulong sila sa loob ng maraming dekada. Sa bawat maruming record na aking binubuklat, nararamdaman ko na ang aking 3 taong pagtitis ay isang hindi maatim na insulto sa kaluluwa ng aking ama. Nang ang lahat ng financial evidence ay nasa secure USB na at patay na sana ako ng system, bigla kong naalala ang isa pang lihim. Ang aking ama, para maiwasan ang pagnanakaw ng teknolohiya, ay personal na nagutos sa isang pinagkakatiwalaang technical team na mag-install ng isang maliit na disguise camera sa siwang ng chandelier sa President's Office. Ang device na ito ay gumagana ng hiwalay at direktang napapadala ang data sa isang personal storage server.
Nakakatuwa, ang high-tech security system na ito ang naging pinakamalakas na sandata para hubaran ng maskara ang malahayop na ugali ng lalaking itinuring na anak ng aking ama. Nakloin ako sa data storage server NG, camera at maingat na sinuri ang nga footage mula sa nakalipas na 3 buwan. Habang pinapabilis ko ang nga boring na meeting, eksaktong huminto ang aking daliri sa isang video na kuha 2 buwan na ang nakalipas, hating gabi. Sa high definition na screen, malinaw na nakita sina Miguel at Katrina. Sa loob ng sagradong opisina, sa ibabaw ng mamahaling leather sofa, sila ay makayakap at naglalampungan. Ang na-record na audio ay napakalinaw. Si Katrina, habang hinahaplos ang dibdib ni Miguel, ay malanding humihiling na palayasin na ang boring na asawa sa bahay para opisyal na siyang mapakasalan. Nagrereklamo siya na ayaw na niyang maging isang kabit sa dilim at ayaw niyang ibahagi ang kanyang lalaki sa iba. Si Miguel, habang hinahalikan ang ligid ng kanyang kabit, ay buong kumpiyansang nangako. Ang kanyang nga salita ay napakalupit at walang awa na nagpatindigan ng aking balahibo. Sinabi niya nga bala siya sa pagakit ng isang malaking investment mula sa Yamato Capital. Binigyang diin niya sa kanyang kabit na sa oras na pumasok ang bilyon-bilyong bagong pondo sa account ng grupo, gagamitin niya ang pekeng kumpanya para ganap na ilabas ang pangunahing assets at iwan ang sinakte na isang baon sa utang na Shell. Pagkatapos niyang manakaw ang lahat ng assets, gagawin niya ang lahat para pilitin akong pumirma sa mga papeles ng dibosyo at kunin hanggang sa huling sentimo ng aking yaman. Tinawa niya ang asawang kasama niya sa buhay na isang hangal na hadlang na dapat itapon. Ang 15 minutong video na ito ang pinakamalupit na ebidensya ang ambisyon ang nga taong ito na parang hayop. Iniligtas ko ang buong high-quality video at pinangalanan itong Ebidensya 4, Sabuatan sa Pag-agaw ng Ari-arian. Habang nakatiti sa itim na screen ng computer, naramdaman ko na ang huling hibla ng pagmamahal sa pagitan namin bilang maasawa ay tuluyan ng nasuno at naging abo. Wala ng kapatawaran, tinanggal ko ang USB mula sa computer at itinago ito sa pinakailalim ng isang lihim na bulsa sa aking handbag. Lahat ng daan ay may bita na, oras na para hilahin ang malaking isda, kalakarin ang masasamang tao sa ilalim ng liwanag ng hustisya, at pabayarin sila sa kanilang mga kasalanan. Dumidilim na at isa-isang naksindi ang mailaw sa kalsada. Pagkatapos na trabaho, hindi ako dumiretso sa aming mansyon sa Forbes Park. Sumakay ako ng taxi at nagtungo sa isang pribadong tehaw sa isang tahimik na kalye sa Intramuros na napapalibutan ng mga lumang puno. Sa loob ng espasyong puno ngang amoy ngang insenso at bulaklak, sa isang lamasang gawa sa inangang perlas, naghihintay na sa akin si Ati. Alejandro De Leon. Si Ati De Leon ay hindi lang isang bihasang veterano sa mundong korporasyon, kundi isang kaibigan na kasama ng aking ama sa hirap at ginhawa mula pa noong nagsisimula pa lang sila. Siya ang kasalukuyang namumuno sa Independent Legal Team NG Sinactec, na responsable sa integridad at transparency NG buong grupo. Pumasok ako sa pribadong silid, binati ang respetadong abogado, at dahan-dahang inilagay ang USB na naglalaman ng data sa mesa. Sa mahinang boses, inilahat ko ang nakakatakot na pangyayari kaninang tanghali at hiniling kay Ati De Leon na personal na suriin ang financial evidence at surveillance footage sa kanyang laptop. Ang kalmado at bihasang tingin ng matandang abogado ay naging matinding galit habang tinitingnan niya ang nga detalye ng tusong paglipat ng pondo at lalo na ang malupit na ambisyon ni Miguel sa video. Sa galit, hinampas niya ang lamesa gamit ang kanyang magaspang na kamao. Tinawag niya si Miguel na isang walang utang na loob na taksel, isang hayop na kumakagat sa sarili niyang paa. Nasalin ako nga mainit na saa at inabot ito sa abogado gamit ang 2 kamay habang pinapanatili ang isang matatag at kalmadong kilos. Ipinaliwanag ko ang isang malinaw na planong napakilos na walang puwang para sa kompromiso. Unang layunin, patalasikin si Miguel mula sa Sinactec nang walang anumang makukuha at pagbayarin siya sa lahat ng pinsala. Pangalawang layunin, ibalik ang aking posisyon bilang tunay na majority shareholder at bawin ang kumpletong kontrol sa grupo bago pa man pumasok ang investment. Huling layunin, kumpletuhin ang mga kasong kriminal at dalhin si Katrina at ang kasawat niya sa korte para pabayaran ang kanilang mga kasalanan. Walang paalinlangang sumang-ayon si Ati De Leon, at sa kanyang nga mata, may bahid ng pahanga sa matapang na babaeng nakita niya mula pa noong bata. Nangako siyang madama siyang magtatrabaho sa kanyang opisina para personal na ihanda ang pinakamahigpit na unilateral divorce petition at kasabay nito, magsusumitan ng isang confidential report sa audit committee para hilingin ang pag-freeze ng mga assets.
Itinakda namin ang oras ng pagpataw ng parusa sa isang emergency board meeting na gaganaping kinaumagahan. Nagpasalamat ako kay Ati De Leon at umalis sa house na may diwang ang isang mandirigmang babay na papunta sa pinakamabigat na laban ng kanyang buhay. Alas 10 ng gabi nang huminto ang taksi sa harap ng malaking bakal na tarangkahan ng aming marangyang mansyon sa Forbes Park. Ang bahay na ito, na dati aking pangarap na kanlungan, ay nagbigay sa akin ng kilabot nang buksan ko ang pinto, na parabang pumapasok ako sa isang libingan na nagbaon sa aking maningning na kabataan. Pumasok ako sa malawak na sala. Nakaupo si Miguel sa mamahaling sofa. Ang ashtray sa glass table ay puno ng upos ng sigarilyo. Nang makita niya ako, dali-dali niyang pinatay ang kanyang sigarilyo at nagmamadaling tumayo na may pamilyar na pekeng kabaitan sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin na inabo ang isang mamahaling pamahid. Sa isang napagkalambing na boses at mukhang puno ng pagsisisi, ipinaliwanag niya na ang nangyari sa kantin ay isang mali na hindi pa kakaunawaan lamang. Sinimulan niyang isisi ang lahat sa kanyang kabit. Si Katrina daw ay pabigla-bigla. At dahil sa kabataan at stress sa trabaho, ay nagpakita ang masamang ugali. Nangako siyang pagdating niya sa opisina bukas, personal niya itong pagsasabihan ng masama at paluluhurin para humingi ng tawad at ibalik ang aking karangalan. Ginampanan niya ang papel ng isang walang magawang asawa na nasasaktan na makitang binubuli ang kanyang mahal na asawa. Nakatiklop ang aking mabraso at hindi ko man lang tinanggap ang maruming pamahid. Tahimik akong tumayo doon, pinapanot ang kanyang walang kwentang peg-ate. Nang matapos siyang magsalita, tinanong ko siya ng may boses na kasing tigas ng bakal. Anong hindi pa kakaunawaan ang tinutukoy mo rito? Ang pagbukas mo sa aking vault para gawing engagement ring para sa iyong kabit ang disenyong ating anniversary ring? Hindi ko ba naintindihan iyon? O ang plano mong matayo ng ghost company para nakawin ang pondo ng grupo at hiwalayan ako ng walang pera? Hindi ko rin ba naintindihan iyon? Nang marinig ang aking maksalitang tumatagos sa kaluluwa, nabitawan ni Miguel ang pamahid sa sahig. Ang pilit ng ngiti sa kanyang labi ay biglang nanigas, at ang kanyang mata ay nalaki sa gulat. Dahan-dahan kong binuksan ang aking handbag, kinuha ang isang bungkos ng makukulay na larawan, at inihagis ito sa glass table. Ito ay mga larawang kinuha mula sa surveillance camera footage, na napapakita sa kanya na kayakap ang malaswang sekretaryang iyon habang pinaplano ang kanilang maruming sabwatan. Tinitigan ko siya na diretso at sinabi sa boses na walang anumang emosyon, mahanda ka nang harapin ang korte, ibinigay ko ang aking huling ultimatum. Tapos na ang paarte bilang isang modelong asawa, oras na para harapin ang karampatang parusa. Ang sala ay naging napakatahimik na maririnig mo pa ang ugong ng aircon. Yumuko si Miguel at kinuha ang ngalarawan gamit ang nanginginit na makamay. Habang tinitignan niya ang ito, ang kanyang mukha ay nakbago mula sa pagiging maputla tungo sa pamumula sa hiya at galit. Ang tunay na anyong ng isang sakim na lalaking nasukol ay sa wakas ay lumabas. Inihagis niya ang ngalarawan sa mesa, itinaas ang kanyang ulo, at tinitigan ako. Ang kanyang kilos ay tuluyan ng nagbago. Itinuro niya ang aking mukha at umungol na parang nagbabanta. Tinawag niya akong isang tusong babae. Ang lakas ng loob mong magupa ng tao para espiyahan at imbestigahan ang sarili mong asawa. Sigaw niya. Ipinagmalaki niya na kung hindi dahil sa kanyang pagtatrabaho araw at gabi sa loob ng 3 taon, matagal nang bumaksa ang sinaktek. Inakala niya na si ang pinakamalaking contributor at may karapatang magdesisyon sa lahat. Mayabang niyang idineklara na lahat na kasalukuyang miyembro na board of directors ay siya ang nagtalaga at isang simpleng may bahay na tulad ko ay walang laban sa kanila. Pilit niya akong pinapasunog sa lahat ng dokumento at manahimik bilang isang asawang palamuti. Kung hindi, kukunin niya ang lahat ng ari-arian at itatapon ako sa kalsada ng walang dala. Tumawa ako, isang maikling ngunit puno ngang matinding pang-alipusta na tawa ang umalingaw sa gabi. Lumapit ako ngang isang hakbang at hinarap ang kanyang mabangis na tingin. Wala akong naramdamang takot. Tinitigan ko ang baluktot na mukha ng laking dati kong tinawa, na asawa at minahal ng buong puso. Ang aming pagsasama ay isa na lamang bunton ng malamig na abo. Sa isang malamig at matalas na boses, idineklara ko ang aking huling ultimatum. Bukas, bago mag-alas 12 ang tanghali, personal mong pirmahan ang desisyon na tanggalin si Katrina Santos ng walang katiyakan. Kasabay nito, ilabas mo agad ang lahat ng ating ari-arian at ibalik ang lahat ng perang ninakaw mo mula sa pondo ng kumpanya. Kung gagawin niya iyon, maari ko pang pag-isipan na hiwalayan siya ng maayos para lang mailitas ang kanyang huling piraso ng dignidad sa harap ng mga empleyado. Nang marinig ang mga salitang iyon, lumitaw ang mga ugat sa lig ni Miguel.
Binato niya ang isang pisel ng tubig at tinanggihan ako gamit ang pinakabastos na salita. Huwag kang managinip at umasta na parang sino ka. Sumigaw siya na umalis ako sa harap niya ngayong gabi rin. Huwag ka nang magpapakita sa kumpanya kailanman. Hindi na ako nakipagtalo. Kalmado kong kinuha ang aking handbag, tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Sa patio nagawa sa ladrillo, ang tunog ng kaking magatakong ay regular na umalinggongaw. Sa loob ng bulsa ng aking jacket, isang mali na recording device ang kumikislap ng pulang ilaw. Ang lahat ng kanyang bante na agawin ang ari-arian at pauwawalang bahala sa batas ay kumpletong na-record at naging huling alas na hindi matitinag. Kinaumagahan, ang langit sa Maynila ay kakaibang maaliwalas. Mula sa bintana ng aking suite sa hotel, tumagos ang nakakasilaw na sikat ng araw. Maaga akong gumising at nagayos sa harap ng isang malaking salamin. Ngayon ay hindi na araw para maging isang mahiyain at mahinang staff ng admin department. Pinili ko ang isang autoritatibong wine red na business suit. Ang disenyo nito ay humulma sa aking payat ngunit matatak na katawan. Ang aking matutulis na itim na high heels ay lumihang isang matatak na ritmo. Ang aking buho ay klasikong tinaas at ang aking ngalabi ay may sopistikadong pulang lipstick. Ang tunay na may-ari ng Sinatec Group ay sa wakas ay nagising, handa nang humarap sa laban. Alas 8 umaga, eksakto, huminto ang sasakyang ipinasundo ko sa harap ng lobby ng headquarters. Bumaba akong sasakyan at mayabang na pumasok sa umikot na salamin na pinto. Ang mga receptionist ay nanlaki ang mga mata sa aking malaking pagbabago sa itsura. Hindi nila namalayan na ang eleganteng babaeng ito ay ang parehong empleyado na sinampal sa tiyantin kahapon. Hindi ko pinansin ang mga mausisang tingin sa paligid at naglakad patungo sa executive elevator. Kasabay nito, sa computer ng libu-libong empleyado ng grupo. Isang kayat na email mula sa internal HR system ang sabay-sabay na ipinadala. Ang nilalaman ng email ay maikli ngunit ang epekto nito ay malaki. Nakasaad sa abiso na si Katrina Santos ay tinatanggal sa kanyang posisyon bilang sekretarya ng presidente ng walang katiyakan at inuutosan siyang agad na i-turn over ang kanyang ngagawain at umalis sa gusali. Ang pangyayaring ito ay parang isang bombang inihagis sa isang tahimik na lawa na yumanig sa lahat ng departamento. Ang bulungan ay nagsimula sa iba't ibang sulok. Higit pa rito, napadala ang sistema ng pangalawang abiso na para lamang sa mga senior executive. Bilang pinuno ng Independent Legal Team, si Ati De Leon ay opisyal na nagpadala ng liham na humihiling ng isang kayat na board meeting sa umaga. Ang dahilan ng meeting ay naka-highlight sa pulang bold na letra. Kagyat na pagsusuri sa moral na kwalifikasyon at pananagutan sa pananalapi NG Presidente. Ang dambuhalang bagyo ay sa wakas ay dumating, na sumira sa lahat na huwad na kapayapaan. Bumaba ako ng elevator sa pinakamataas na palapak kung saan matatagpuan ang malaking conference room ng board. Tahimi ang pasilyo at ang tuno lamang ng aking ngayapa ang umalingaw-ngaw. Hawak ko ang isang itim na hardcover na folder na puno ang bakal na ebidensya na inihanda namin ni Ati De Leon Macdamek. Ang aking puso ay malakas na tumitibo. Humingka ako ng malalim, itinasang aking ulo at naktungo sa kahoy na pinto. Ang dalawang dambuhalang pinto na may masalimuot na ukit sa likod ng mga ito ay ang pugat ng mga taksil, at ito rin ang lugar kung saan ko ibabalik ang hustisya para sa aking pamilya. Ang sekretaryang nakatayo sa harap ng pinto ng conference room ay labis na nagulat nang makita ako. Na mamadali niyang inunat ang kanyang nga braso para harangan ang daan at nautal na sinabing mayroong isang pribadong meeting ng senior executive sa loob. Bawal daw lumapit ang sinumang hindi imbitado. Tinitigan ko siya ng matalim. Sa ilalim hindi nakikitang presyon mula sa babaeng nakapulang suit, ang sekretarya ay umatras at kusang ibinaba ang kanyang nga braso. Kalmado akong dumaan sa kanya at malakas na itinula ang mabibigat na kahoy na pinto. Ang nga bisagra ay umingit, na sumira sa tensyonadong kapaligiran sa loob. Ang pinto ay bumukas ng maluwag. Ang lahat ng tingin ng miyembro ng Board of Directors at Audit Committee ay napunta sa akin. Ang nanghimasok. Sa unahan ay nakaupo si Miguel. Ang kanyang mukha ay pagod dahil sa kakulangan sa tulog at pagkabalisa, at ang kanyang nga mata ay puno ng pulang ugat. Nang makita niya akong mayabang na pumasok, naging reaksyon niya ay parang isang ahas na naapakan ang buntot. Hinampas niya ang mesa at sumiga, tawagin ang security, palabasin ang manggugulong ito ngayon din. Hindi ko pinansin ang kanyang desperadong galit. Dahan-dahan at matatak akong naglakad patungo sa gitna ng oval na conference table. Tiningnan ko isa-isa ang mabihasang muha sa paligid. Karamihan sa kanila ay mga malalaking shareholder, mga veteranong kasama ng aking ama sa pagbuo ng kumpanya.
Tinitingnan nila ako ngang may pagtataka, at ang ilan ay nakakunot ang sinusubukang alalahanin kung sino ang babaeng nasa harap nila. Malakas kong inilapa ang itim na folder sa glass table. Ang matinis na tuno ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Itinayo ko ang aking likod, ipinatong ang aking makamay sa mesa, at sinabi sa isang napakalinaw at matata na boses, isang boses na may bigat ng tunay na kapangyarihan. Ako si Isabela Reyes Gomez, ang nag-iisang anak ng tagapagtatak ng Sinactec Group, ang yumaong chairman. Ako rin ang legal na kinatawan na nagmamay-ari ng 51% ng controlling shares at ang majority shareholder na may pinakamatas na voting rights. At panghuli, ako ang nag-isang legal na asawa ni Presidente Miguel Gomez. Ang buong conference room ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang aking deklarasyon ay tuluyang sumira sa huwad na kapangyarihan na maingat na binuo ni Miguel sa loob tatlong taon, at opisyal na binaliktad ang takbuong larong ito ang buhay at kamatayan. Ang aking biglang paklitaw at pakteklara en aking pagkakakilanlan ay naktulot en malaking pagkabikla sa buong conference room. Si Miguel, na para bang tinamaan ng kitlat, ay nanigas, at naknalit ang kanyang ngipin hanggang sa halos makdugo. Sinubukan niyang magsalita para tumutol, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang lalamunan. Nagsimulang makbulungan ang nga matatandang miyembro ng board. Sige. Ricardo Ocampo, ang vice-chairman ng grupo at pinakamalapit na kaibigan ng kakingama, ay mabilis na tumayo. Inayos niya ang kanyang salamin, tinitigan ako, at nang makilala ang mabakas na aking ama sa aking mukha, namula ang kanyang mata. Hindi ako nagsayang ng kahit isang segundo. Binuksan ko ang itim na folder at personal na ipinamahagi ang kopya ng ebidensya sa bawat miyembro ng board. Ang tunog ng paglipat ng papel ay regular na umalingaw-ngaw. Tumayo ako sa gitna ng conference room at, sa isang boses na kasing talim ng kutsilyo, isa-isang ipinaliwanag ang nga karumal-dumal na gawain ni Miguel. Ipinakita ko ang nga detalye ang tusong paglipat ng pondo na napapatunay na bilyon-bilyong pondo ng kumpanya ay sinadyang inilipat ni Miguel laban sa patakaran sa tatlong ghost media companies. Pagkatapos malinaw kong inilantad ang direktang ugnayan ng nga legal na kinatawan ng nga kumpanyang iyon sa pamilya ni Katrina Santos. Ang maruming katotohanan ng pagnanakaw sa pondo ng kumpanya para sa kanyang kabit ay malinaw na nakalantad sa maitim at puting dokumento na may selyo ng bangko. Ang nga matatandang shareholder, lalo na si Gio Ocampo, ay nagbago ang kulay habang binabasa ang nga dokumento. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, at ang kanyang kamay na hawa ang nga papel ay nanginginig. Inihagis niya ang mga dokumento sa mesa at sinigawan si Miguel, tinawa siyang isang walang utang na loob at walang hiyang mananakaw ng parang dugo ng kumpanya. Si Miguel ay nasa matinding penik, at ang pawis ay tumutulo sa kanyang Desperado siyang napaliwanag gamit ang nga pinaka hindi kapanipaniwalang dahilan. Ito raw ay isang normal na desisyon sa pamumuhunan para palakasin ang media division ng grupo bago ang isang malaking investment. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng koneksyon sa mga grupo ng interest. Inakusahan niya ako na gumagamit ng nga peking dokumento dahil sa personal, nagalit para sirain ang reputasyon ng pinakamataas na ehekutibo. Ang kanyang walang hiyang pagtanggi ay napatindi sa tensyon sa silid. Lahat ay nakatingin sa akin, naghihintay sa aking huling ganti. Hindi ako nagalit sa walang hiyang paninirang puri ni Miguel. Ang isang taong nalulunod ay kakapit kahit sa patalim. Ngumiti ako nga malamig, kinuha ang aking smartphone mula sa bulsa, at dahan-dahang lumakat patungo sa control panel ng projector. Ikinonekta ko ang aking telepono at ipinroyekta ang screen nito sa malaking puting pader. Ang liwanag mula sa projector ay tumama sa namumutlang mukha ni Miguel na lumihangang isang malupit at nakakaawang tanawin. Pinindot ko ang play button sa video mula sa surveillance camera. Sa high quality na footage, malinaw na nakita sina Miguel at Katrina, 2 buwan na ang nakalipas, na makayakap sa sofa sa mismong sagradong espasyong iyon. Ang audio mula sa speaker system ng conference room ay napakalinaw. Ang matinis na boses ng kabit na humihiling na palayasin na ang asawa sa bahay, at ang pinakanakakatakot sa lahat ang kalmado at kalkuladong boses ni Miguel na buong kumpiyansang nakdedetalye ang kanyang plano na nakawin ang pangunahing assets. Malinaw niyang sinabi ang kanyang sabwatan na gamitin ang pondo mula sa Yamato Capital para ubusin ang laman ng Sinactec, at pagkatapos ay hiwalayan ako para kumpletuhin ang pagnanakaw. Ang sariling boses ni Miguel sa video ang naging nakamamatay na sandata na sumira sa lahat ng kanyang peking paliwanag. Ang buong conference room ay sumabo sa galit. Maging ang neutral na shareholder na dati tahimik ay nasimulang hampasin ang mesa at magprotesta laban sa moral na pakabulok at malubhang paglaba sa batas ng presidente.
Tumayo si G. Ocampo, ang kanyang muha ay puno ngalit at malakas na hiniling na itigil agad ang meeting at ihanda ang makaso laban sa kanya. Si Miguel ay tuluyan nang nawalan ng lakas. Ang kanyang mabinti ay nanghina at ang kanyang malaking katawan ay bumaksak sa kanyang silya. Hawa ang kanyang ulo. Ang kanyang kride, reputasyon at maruming kiyaman ay tuluyang gumuho sa loob lamang ng 15 minuto. Tumayo ang chairman ng Audit Committee at idineklara na magkakaroon ng botohan sa isang mosyon na agad na suspindihin si Miguel Gomez sa lahat ng kanyang tungkulin bilang presidente. Kasabay nito, ang lahat ng ebidensya ay sasaliyuhan at direktang ipapadala sa mga ahensya ng batas na humahawa ng mga krimen sa ekonomiya. Ang huling suntok ay ibinigay na. Ang taksil ay sa wakas ay tatanggap ngang karampatang hatol para sa kanyang nga kasalanan. Kasabay ng patatapos ng chairman ang audit committee sa kanyang panukala, muling bumukas ng malakas ang kahoy na pinto ng conference room. Humahangos na pumasok si Katrina Santos. Ang kanyang buho ay magulo, ang kanyang makeup ay kumalat dahil sa luha, at maskara na dumadaloy sa kanyang pisngi. Tuluyan niyang binalewala ang pagkakaroon ng maraming makapangyarihang shareholder na nakaupo sa paligid ng oval table. Dire-diretso siyang tumakbo patungo kay Miguel, na nakayuko sa desperasyon. Hinawakan niya ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit at sumigaw na ibalik ang kanyang karangalan. Umiyak siyang nagsusumbong na ang HR department ay basta na lang nadala ng security team at pumasok sa kanyang desk. Inilagay daw nila ang kanyang mga personal na gamit sa isang kahon at pinalaya siya sa gusali na parang isang kriminal. Baling na niyuk-yuk ni Katrina ang balikat ni Miguel. Tanggalin mo ang HEA director na nang himasok sa posisyon ko, pirmahan mo ang utos ngayon din, pilit niya. Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang ulo, ang kanyang mata ay namumula na parang isang nasukol na hayop. Sa halip na aluin ang kanyang kabit tulad ng dati na ngalit siya ng ngipin at sinampal si Katrina ng buong lakas. Ang sampal, na punong ngalit at lakas ang isang lalaking nasa kahihiyan, ay nagpatumba sa kanya sa sahig. Mabilis na tumayo si Miguel at ibinuhos ang lahat ng kanyang galit, kahihiyan, at takot sa babaeng itinuturing niyang pinakmulan ng lahat ng kanyang kasawian. Itinuro niya ang mukha ni Katrina at sinigawan ito ng pinakabastos na salita, tanga at inutil na babae. Sinira mo ang aking maningning na karera at lahat dahil sa iyong walang katapusang kasakiman. Duwag niyang isinisi ang lahat, sinasabing sa harap ng board of directors na si Katrina ang nangakit sa kanya gamit ang kanyang kagandahan para gumawa ng nga immoral na bagay. Itinanggi niya ang lahat ng damdamin at igini na siya ay biktima lamang ng isang tusong paninikil na inihanda ni Katrina. Si Katrina, habang hawa ang kanyang namamagang pisngi, ay natulala nang makita ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay biglang nagbago ng ugali at walang awang kinakagat siya. Ang kanyang tingin ay napadpad sa malaking projector screen sa pader. Ang video ay huminto sa eksena kung saan sila ay makayakap sa sofa. Pinaplano ang kanilang sakwatan sa paagaw ngang ari-arian. Tuluyan siyang gumuho. Ang matinding kahihiyan na malantat bilang isang maninikil sa harap ng lahat ng senior management ay sumira sa kanyang katinuan. Sumigaw si Katrina na parang balif, tumayo, at sinimulang kalmutin ang mukha ni Miguel. Tinawag niya itong isang duwag at irresponsableng lalaki. Walang hiya ka. Ginamit mo lang ako, sigaw niya. Ang dalawang taksil, na dati makasama sa isang kama at nagplano na nakawin ang dugot pawis ng aking pamilya, ay ngayon ay nag-away sa sahig ng conference room na parang dalawang asong gala na nakagawan sa isang bulok na pagkain. Napangiwi si G. Ocampo sa marumi at pangit na tanawing ito, malakas niyang hinampas ang mesa at inutusan ang security team na mamagitan. 6 na matipunong security guard na nakaitim na uniforma ang agad na pumasok. Profesional nilang pinigilan ang dalawa, pinilipit ang kanilang mga braso at kinalagad sila palabas ng conference room. Ang kanilang nga masasamang sigaw at iyak ay unti-unting humina at tuluyang nawala sa likod ng sumasarang pinto and elevator. Ang malawak na conference room ay bumalik sa dati nitong katahimikan, ngunit ang hangin ay nanatiling mabigat dahil sa galit at pakabigla. Ang basura sa loob ng bahay ay nalinis na. Oras na para ako mismo ang muling magtayo ng imperyong binuwa ng aking ama mula sa mga guho. Ang kahiyahiyang pabibiting ng presidente at ang kasunod na iskandalo sa pananalapi ay lumihangang isang malaking vacuum ng kapangyarihan sa isang napakadelikadong panahon. Pakalipas lamang ng isang linggo, isang senior delegation mula sa Yamato Capital ang darating para sa huling round ng negosasyon upang mapasya kung mamumuhunan sila ng bilyon-bilyong piso sa Sinactec Group. Ito ay isang proyektong kritikal para sa direksyon ng aming teknolohiya. Ang pakawalangang legal na kinatawan at CEO bago ang isang malaking investment ay tiyak na magdudulot ng matinding kaguluhan sa loob ng kumpanya.
Ilang shareholder sa conference room ay labis na nababahala. Nagbubulungan sila, naalala na ang bilyon-bilyong pisong deal ay mawisawala dahil sa pinakamasamang personal na iskandalong ito. Kalmarukong inayos ang maibitensya sa class table ay hinarap ang pongpoa, may autoridad, malinaw na pananalita, at kumpiyansang hinubo ng bakal na diwa ng entrepreneurship ng aking ama. Matatak kong inilahat ang aking solusyon sa krisis. Inirekomenda ko si Ricardo Ocampo, na kilala sa industriya at isa sa pinakamatagal na miyembro ng tagapagtatag, bilang interim chairman of the board. Ang kanyang presensya ay magiging isang malakas na sandigan para patatagin ang loop ng kumpanya at panatilihin ang tiwala ng aming nga strategic partner sa magulong panahong ito. Para sa pang-araw-araw na operasyon, idineklara kong ako bilang kinatawan ng majority shareholder, ang personal na manunungkulan bilang acting president. Nangako ako sa harap ng lahat ng miyembro ng board na sa pinakamaikling panahon, ayusin ko ang nga problemang pinansyal na iniwan ni Miguel at tatapan ang lahat ng butas sa daloy ng pondo. Kasabay nito, nilinaw ko na ako mismo ang mamumuno sa negotiation team at direktang makikipag-usap sa delegasyon ng Yamato Capital para makuha ang ganap na tiwala ng lahat. Hiniling ko sa sekretarya na buksan ang proyekto at malinaw na ipinakita ang aking plano para sa reorganisasyon ng bawat departamento at mga diskarte para sa paglago. Ito ay orihinal na isang makabagong strategic legacy na iniwan ng aking ama na binuo naming muli ni Ati De Leon magdamag para umayon sa kasalukuyang sitwasyon. Ang matatalas na numero, matalinong strategic vision at walang kompromisong pagpapasya ay ganap na nakumbinsi maging ang nga pinakabetrano at mahigpit na shareholder. Sige, Ocampo ay paulit-ulit na tumango na may mga salita na nepapuri. Sa likod ng kanyang salamin, ang kanyang nga mata ay napapakita ng pagmamalaki sa kanyang matapang na inaana. Agad na nagsagawa ng open voting ang chairman ng audit committee. 100% ng mga miyembro ng board ay nagtaas ng kamay bilang pagsang-ayon. Ang resolution niyang pagtatalaga at papapatalsik ay agad na naaprubahan sa pulong. Sa sandaling ihampas ng tagapangulo ang martilyo, ito ay naging epektibo. Mula sa sandaling iyon, opisyal na binaliktad ni Isabela Reyes Gomez ang sitwasyon. Opisyal na siyang pumasok sa malupit na mundo ng negosyo para protektahan at paunarin ang mahalagang pamanan ni kanyang ama. Nang hapong iyon, inutusan ko ang staff ng admin na ilipat ang lahat ng aking personal na gamit mula sa maliit na opisina sa ikatlong palapa patungo sa malawak na President's Office. Ang unang bagay na ginawa ko pagkatapos kong kunin ang opisina ay magpatawa ng isang profesional na kumpanya ng paglilinis at pagdidisinfekta. Inutusan ko silang itapon ang lahat ng mamahaling leather sofa set at palitan ang lahat ng bintanang blinds. Ayaw kong maiwan ng kahit isang bakas ng marumi at pangit na alaala ng dalawang kriminal sa sagradong lugar ng trabaho na ito na puno ng pagmamahal ng aking ama. Sa ilalim ng baka na pamumuno ng bagong acting president, opisyal na nasimula ang isang malawakang paglilinis sa loob ng kumpanya. Ang balita na si Miguel ay tinanggalan ng lahat ng kapangyarihan at pinalayas ng security team ay kumalat na parang apoy. Ang nadating sipsip sa kanya at nakinabang sa kanya ay agad na nasa matinding panik. Alam na alam nila na ang internal security network na direktang pinamamahalaan ko ay ilalantat ang lahat hanggang sa ugat ng katiwalian. Kinaumagahan, ang finance director at ang media projects department head ay nakapila sa labas ng aking opisina, namumutla at nanginginig. Dala nila ang maraming lihim na ledger at folder at kusang loob na isinyumite ang lahat ng ebidensya na napapatunay sa mailegal na utos ni Miguel. Nakiusap silang bawasan ang kanilang parusa, tapat na inamin ang buong proseso ang money laundering, at na makaawang bigyan sila ng pagkakataong mabuhay at huwa isuko sa pulisya. May malami na ekspresyon, tinanggap ko ang peking dokumento. Agad akong pumirma ngang isang utos na suspindihin ang buong grupo ngang interes sa kanilang matungkulin at tanggalan sila ang akses sa lahat ng sistema para sa isang komprehensibong audit. Gumastos ako ngang malaking halaga para sabay-sabay na dalhin ang nangungunang accounting firm sa bansa na nagtrabaho araw at gabi. Bawat maliit na numero, bawat kahina-hinalang resibo sa nakalipas na 3 taon ay masusing sinuri at kinumpara ng mga eksperto. Ang butas sa pananalapi na dulot ng walang hiyang paglipat ng pondo sa Magos Company ay unti-anting napunan. Ang bilyon-bilyong pondo na nawala ay matagumpay na na-freeze sa tulong ng Central Bank at ang proseso para sa kumpletong pagbabalik nito sa grupo ay isinasagawa na. Ang kumpanya ay sumailalim sa isang malupit at mapapasyang operasyon para tanggalin ang kanser na sumisira sa sigla nito. Maraming mga incompetent at corrupt na manager ang agad na pinalitan ng magabatang talento na may napatunayang kakayahan at moralidad. Kahit na duman sa malaking pagbabago, ang sigla ng libu-libong empleyado ay lalo pang tumas. Ang isang malinis,
patas, at bakal na disiplina ay muling itinatag. Ang Sinactec Group, na parang isang lumang makina na nilagyan ng bagong langis, ay puno ng paasa, naghahanda para sa isang mahalagang paangat sa stock market. Ang malegal na proseso ay umusad ng may kahangahangang bilis at ganap na kabaksikan ng batas. Ang aking kaso sa diborsyo ay mabilis na proseso sa isang pagdinig lamang sa family court, sa tulong ni Eti De Leon at sa hindi matitinak na ebidensya ang pangangalo niya at iligal na pagtatapon ng ari-arian. Si Miguel ay napilitang umalis ng halos walang dala. Inalisan siyang korteng lahat ng karapatan sa aming mansyon sa Forest Park. Kasabay nito, hinatulan siyang mabayad ng malaking halaga para sa paninirang puri, pinsala sa emosyon, at mga persona na pakalugi sa pananalapi na aking dinanas na nakbaon sa kanya sa malaking utang. Ngunit ang tunay na trahedya ng isang taong sakim ay hindi nagtatapos sa Korte Sibil. Matapos ang kaso ng diborsyo, agad na nagsimula ng investigasyon ang Economic Crime Investigation Team. Nagpasya ang prosekusyon na masampang kasong kriminal. Si Miguel ay agad na inaresto sa mga kasong corporate fraud at paglabag sa batas laban sa mga krimen sa ekonomiya at pinusasan. Sa pampublikong paglilitis, ang dating mayabang na anyong presidente ay tuluyan ng naglaho. Si Miguel ay nakasuot ng uniforme ng preso, payat at nakayuko sa upuan ng akusado. Hindi niya kayang makipagtitigan kaninuman. Hinatulan siya ng huwas ng karampatang parusa na 15 taon sa bilangguan. Ang kanyang malupit na kasapwat, si Katrina Santos ay hindi rin nakatakas sa batas. Ang detalyadong investigasyon ay naglantat na siya ang pinakamahalagang ugnayan sa pagtatatak ng mga ghost company pamamakan ng mga pampublikong dokumento at pagtanggap ng mga suhol mula sa mga supplier. Ang kanyang maluha at malungkot na kwento sa korte ay hindi nabura ang kanyang malalaking kasalanan. Inihampas ng huwes ang kanyang martilyo at hinatulan si Katrina ng 10 taon sa bilangguan at pag-alis ng lahat ng kanyang karapatang sibil. Ang 2 taong pinaliwala ang batas at sinubukang nakawin ang pinahirapan ng aking pamilya sa pamamagitan ng masasamang paraan ay sa huli, ay kailangang magbayad ng mataas na halaga, na isinakripisyo ang kanilang kabataan at kinabukasan sa likod ng malamig na rehas. Ang nga masasamang tao ay naparusahan, at ang hustisya ay naipatupad sa pinakalubusan at walang awang paraan. 1 taon na ang lumipas mula ng walisin ng bagyo ng paglilinis ang grupo. Sa ilalim ng aking matata na pamumuno at matalas na strategic thinking, hindi lang perpektong nalampasan ng Sinactec ang krisis, kundi umangat ito ng mas malakas kaysa dati. Ang negosasyon sa Yamato Capital ay naging isang malaking tagumpay na higit pa sa inaasahan, at ginamit namin ang malaking pondo para kumpletuhin at ilunsad sa merkado ang isang makabagong produktong teknolohiya na tinatawag na SINA. Ito ay isang susunod na henerasyon na smart semiconductor na isinama sa artificial intelligence na direktang sinaliksik at ginawa ng nga uta at kamay ng mga inhinyerong Pilipino. Ang paglulunsad ng produktong ito ay naging isang makasaysayang pagbabago na buong pagmamalaking inukit ang pangalan ng Sinactec sa mapa ng teknolohiya sa rehiyon ng Asya. Ang press conference para sa paglulunsad ng bagong produkto ay ginanap ng Engrande sa malaking bulwagan ng National Convention Center. Ang ma-flash ng kamera mula sa daan-daang media outlet ay walang tigil na kumikislap. Sa gitna ng malakas na palakpakan mula sa aming mga strategic partner at empleyado, umakyat ako sa gitnang entablado. Nakasuot ako ngang isang eleganteng puting suit na espesyal na idinisenyo. May kumpiyansang ngiti, malinaw kong ipinakilala ang mahusay na pagganap at menaga praktikal na aplikasyon nega Sinactec Semiconductor. Ang karisma ng isang tunay na babaeng leader, ang kalmadong kilos, at ang katalinuhan ay nagniningning na tuluyang nagpawi sa lahat ng pagdududa tungkol sa aking kakayahan sa pamamahala. Pagkatapos ng technical na presentasyon, isang veteranong economic reporter ang matapang na tumayo at natanong tungkol sa malupit na personal na pagsubok na aking pinagdaanan. Sa harap ng daan-daang taong naghihintay ng aking sagot, kalmado kong hinarap ang nakaraan. Mahinahon akong ngumiti, tinitigan ang lens ng kamera, at matata na sinabi, hindi ako kailanman mabibigyan ng kahulugan o matatalo ng isang bigong kasal o isang masamang pagtatasil. Ang mapaghihirap at pagsubok ay parang isang pugon lamang na nakpapatibay sa bakal, lalo lamang nitong pinapatatak ang bakal na kaloban at matigas na determinasyon ng isang leader. Nang gabing iyon, pagkatapos ng matagumpay na selebrasyon, bumalik ako sa aking opisina sa pinakamataas na palapa ng tore. Tahimik akong tumayo sa harap ng salamin na bintana, uminom ng isang lago ng mapait na red wine,
at pinamasdan ang tanawin ng gabi sa lungsod na puno ngang hindi mabilang na kumikinang na ilaw. Habang lumalalim ang gabi, ang mahanay ngang sasakyan sa ibaba ay walang tigil na dumadaloy, na parang isang walang katapusang agos ng abalang buhay. Matapos ang napakaraming pagsubok at masasakit na pangyayari, bigla kong natanto ang isang malalim na katotohanan. Sa lipunang ito, ang pinakamatatak at ligtas na sandigan ng isang babae ay hindi kailanman matatakpuan sa mababaw na pangako ng pag-ibig ng isang lalaki o sa isang piraso ng marriage certificate. Ang pinakamalakas na sandata para protektahan ang iyong sarili ay ang kakayahang maging malaya sa pananalapi, ang matalas na talino, at ang kakayahang buong pagmamalaking tumayo mula sa abo at itayo ang iyong sariling imperyo nga kaluwalhatian gamit ang iyong sariling nga kamay. Ang kwento ni Isabela ay isang patunay na ang katarungan ay laging mananay. Ngunit sa bawat sulok ng natatasang gusali sa siyudad, maraming pangkwento ng patatasil at pabangon ang naghihintay na may siwalat. Kung gusto ninyong marinig ang nga ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at abangan ang nga susunod pa naming video.